So what's up kabagang, so another reaction video. Tatawagan ako. Nakakaiyak to guys, nakakaiyak, nakakalungkot yung video natin. Charis. No, hindi, ito kasi guys na medyo, alam mo na, may pag-admit na guys, may pag-amin na. Okay ito guys, para wag na natin patagalin. Sabi dito, shoutout sa ang balita pala ngayon. Balita ngayon. Sabi dito guys, Trillanes aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Last chance na daw guys. Ano ba yung tinutukoy niya? Sabi niya rito guys, itong 2026, make or break na ito. Pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes, itong 2026 ay palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 election. O, di ba? Inamin niya na guys na hindi nila kayang tibagin kung tama lang or sabihin na natin botohan lang yung gagawin. Okay, walang kaso-kaso, botohan lang guys. Talagang hindi talaga naman sila mananalo. Real talk yan guys. Wala pa kasi ako nakikita. Okay? Hindi ko siya ma-admit sa sarili ko talaga na may makakatalo talaga kay Sara Duterte sa 2028. So far guys so far. Okay? Aside sa, alam mo na, kasi wala talaga eh. Hindi, talaga totally, wala talaga makita. Kasi i-admit ko naman yun guys. Aaminin ko din sa sarili ko. Kapag may talagang kalaban si Sara na kung saan toe-to-toe or talagang madugo yung labanan. Na kumbaga dikitan ba? Kumbaga sa basketball parang Hinebra versus San Miguel. Yung mga ganyan, yung parang isa lang lamang, tatlo lang lamang, tapos pwede pang mahabol. Wala talaga guys eh. No, wala akong maisip. Kaya tama yung sinabi niya guys, na palakas naman talaga sila ng palakas. Kahit naman sa mga surveys guys, sa mga surveys na lang. Kung titingnan natin, trust rating lang, okay? Trust rating lang yung basehan natin. Ang layo ng 30% sa 50%, or sabihin na natin ang layo ng negative versus sa positive 30%. Which is napaka-critical nun kung talagang tatakbo ka bilang presidente. Bakit guys? Kasi sa pagka-presidente guys, ang boboto lang ng tao, isa lang. Okay? Hindi katulad sa senator. Kasi guys, ang gusto nilang ilaban si Bam Aquino, which is nasa taas nga ng tag dito nung 12 senators nitong nakaraang election, 'di ba? Parang nasa top 2, top 3 ata si Bam Aquino. Which is hindi mo pwedeng ikumpara siya sa presidential kasi sa presidente guys, isa lang binoboto. Unlike sa senador guys. Kunyari, wala ka nang mapili. 'Di ba 12 'yon? Eh ang trip mo lang 8. Okay? So sayang naman yung boto kung hindi ka naboboto ng 4 pa. So, bali i-consider mo na lang sila Bam Aquino, sila Kiko, mga ganyan guys. Hindi dahil gusto mo sila, pero dahil sayang yung boto or 'di ba 12 naman 'yan. Mga ganong factor guys kung ikaw ay supporter ng mga Duterte. Alright? And also guys, hindi porket binoto ko si Bam is, 'di ba, mananalo na siya sa pagka-presidente. Bakit? Kasi binoto ko rin si Bongo. Okay, binoto ko si Bato. Binoto ko si sino pa ba? Kunyari si Tulpo. Mga ganyan guys. Hindi porket, 'di ba, nasa ranking ka ng 12 senators is karapat dapat or maging effective ka na as president. Hindi ganoon guys eh. Kasi ang pagka-presidente guys, syempre, unang-una sa lahat, gusto ng tao karisma. Gusto nila yung makabayan, makabansa, makatao, maka-Diyos, mga ganyan, no? Maraming factor eh. Hindi lang dahil trip nila na binoto ka nila sa pagka-senador ay mananalo ka na. Parang ganon. So, technically speaking, wala pa ako nakikita na pwedeng itapat kay Sara Duterte. Kahit nga si Bongo guys eh, maglaban si Bongo tsaka si Sara. Hindi mananalo si Bongo guys eh. Real talk guys, kahit top 1 si Bongo sa senatorial lineup or sa senatorial race, kahit top 1 siya guys, hindi siya mananalo kay Sara Duterte. Kaya lang naman nananalo si Bongo dahil sa Duterte na din. Right? Kahit si Robin Padilla na nag-top nung nakaraang senatorial race, hindi rin mananalo kay Sara. Which is, ayaw mo yun guys, hindi ko alam kung sino itong tatapat nila. Kaya tama naman talaga si Trillanes, no? Minsan lang siya tumama eh, pero ito tamang-tama siya. Palakas na yan sila ng palakas. Hindi naman kasi talaga siya humina. Okay? In the first place, hindi naman humina yung Duterte, guys. Okay? Pinahina lang, in a way, kasi nga ang daming demolition job. Katulad nung tatay niya, pinunta sa The Hague, as well as yung confidential funds na until now is ayun pa rin yung talagang pinupukpok nila. Tapos gumawa na naman sila ng bagong issue, allegedly, na kumukuha nga daw si Sara ng mga donation galing sa drugs. Okay? Di ba yung kay Madriarga? Pero aside doon guys, di ba, puro lang naman yun hearsay or chismis kapag wala pa talagang matibay na ebidensya. Di ba? Kaya nga ngayon guys, medyo yung kay Madriarga medyo
nawawala na sa ano eh. Nawawala siya sa, alam mo yun, sa picture ngayon. Kasi nga, parang chismis lang, no? Yung confidential funds naman, nasagot na ng COA. Okay? And also, alam mo yun, humina yung kaso kasi nga, yung COA nagbigay ng unmodified opinion. 'Di ba? Tapos naman, yung impeachment naman na hinahatag ng nakaraan, yung Supreme Court na yung humarang. So, technically guys, lahat naman ng binabato is, alam mo yun, hindi tumatagos talaga totally. Alright? Hintayin natin ngayong February 2026. Ito guys, hintayin natin next month kung anong mangyayari. Kasi may nahanda daw impeachment eh. Okay? Tsaka guys, ang tawag dito, kahit naman hindi nila mapatakbo si Sara Duterte. Okay? Kung sino yung i-endorse ni Sara Duterte bilang presidente, feeling ko tatawid pa rin. Okay? Wag nila i-target masyado si Sara. Kasi kahit si Sara, 'di ba, hindi siya tumakbo. 'Di ba? Malabo namang iboto ko yung ikakampanya ni Trillanes, malabo, guys. Okay, yung ikakampanya nila Riza, malabo, guys. 'Di ba? Malabo. Ikakampanya nila Jokno, nila Dilima, hindi din naman eh, no? So, kung sino yung ikakampanya ni Sara, malaki yung chance din, okay, na manalo yun. So, technically, di ba, kung sinasabi nila na si Sara lang yung kalaban nila, hindi. Okay, lahat ng kaalyado is posible. Okay, pwede nga si Peter Allan eh, pwede na yan, hinug na yan eh, si Peter Allan, kung presidente lang ang labanan, hinug na rin yan guys eh, no? So, maraming kaalyado naman si Sara na pwede nating pagpilian kung hindi tatakbo ang Duterte. At may mga kapatid pa si Sara. Guys, tandaan nyo, si Baste at si Pulong. Okay, huwag na sinasama si Kitty, guys. Okay. Pero si Baste at si Pulong, guys, hinug na rin sila when it comes sa pag-handle, no? Kasi, syempre, si Mayor Baste, si Kong Pulong, no? Talagang hinandle nila yung Davao City, which is dun naman galing yung matandang Duterte, si Digong, sa pag-handle ng syudad. Kita nyo naman yung Davao City. Okay? At kita nyo naman yung pag-handle ni Tatay Diggs, kahit mayor lang siya. Okay? Ang karagdagan nga lang, lawyer si Tatay Digong. Eh si Sara din, lawyer. So technically, hindi nyo basta-basta maloloko sa batas. Okay? And also, kung usapang economy, alam nyo yun, nag-handle na siya ng syudad. So, hindi naman siya nalalayo sa pag-handle ng buong bansa. Alam mo yun guys, parang may ano na sila, may mga background na sila. Alright? So, yun lang guys. Wala talagang maisip guys na pwedeng ilaban kay Sara Duterte. Kaya, tama si Trillanes guys. Palakas sila ng palakas. Alright? Kasi, 2026, 2027, medyo ano na siya guys. Medyo malapit-lapit na. Lalo na yung 2027. Kapag 2027, wala silang ginawang action or wala talaga nangyari, neutral lang, totally it's game over. Okay? It's game over. Pero sabi ko nga, kung hindi tatakbo si Sara Duterte, hindi naman ako kinakabahan. Ang inaano ko lang guys, syempre, mas maganda pa rin kung upo is yung talagang dugo ni Tatay Digong. At ayun nga si Sara Duterte. Alright? Pero, unless kung anong mangyari kay Sara, wag naman sana, or 'di ba, mapatalsik siya sa pwesto bilang Vice President. Then let's see. Alright, hindi pa naman guguho ang mundo kapag hindi Duterte ang nakaupo eh. Ayaw ko lang talaga dun sa mga kalaban ng Duterte. Kasi, nakikita ko kung paano nila dinedemolition yung isang tao na kung saan is, alam mo yun, hindi nila mapatunayan talaga, totally, na may kasalanan. Unlike sa flood control, nandiyan na, bungad na, pero, alam mo yun, basta guys, alam nyo naman na siguro yun. Hindi na tayo para mag-sugarcoat dito. So, yan lang mga bagang. So, if you agree or disagree sa aking mga pinagsasabi, mga explanation and pinagkukuda, please comment down below. Open ang ating comment section. Open discussion tayo dito. Wag lang talaga yung mga foul or, alam mo yan, mga sensitive comments na kung saan is irrelevant na sa topic and also walang laman. Okay? Ayaw natin yan. Matik yan, delete or hide na agad yan. So, yun lang mga kabagang. Pizyo. Kabagang!